So what's up guys? So ito na naman tayo sa ating panibagong tips ulit sa ating Rossi Passion or Rossi Motors. Kung ano man yung scooter nyo, kung Rossi, at kung problemado ka sa inyong motor, so dito yan. So dito guys, mag-i-explain naman tayo so sa ating airbox. So ngayon guys, tinangin ko na siya. Tinangin ko na airbox ko, tinangin ko na yung papel. Tsaka nag-modify na rin ako ng bagong bagong hinahan, no? Ganyan naman, higop siya. So, yun guys, i-explain ko guys kung bakit kinakapo sa power yung ating motor, no? It's sabihin na stock carb or aftermarket na carb, gaya ng D-type carb. So, ito guys, i-explain ko kung bakit siya kinakapo sa power o sa hangin, no? Mostly guys, kung makikita nyo sa mga branded na motor guys, ito, diretsahan tayo guys sa explanation nito. Di ko nahabaan yung kwento, basta ito lang. Mostly guys, sa mga branded na motor guys, sa mga branded na motor, so gaya ng mga Suzuki, basta yung mga branded na motor na scooter, so lahat ng kanilang airbox guys, gaya sa ating airbox na ganito, yung air hose nya, yung pinakamalaking air hose, yung ganito guys, ganito, galing doon sa carb or sa FI intake nya, so mahahaba yun guys, di ba? Mahahaba yun. So hanggang dito yung air hose nila, hanggang dito, no? Kasi may purpose po yun guys, kaya sa hinabaan, para malaki yung mahihigop na hangin nya at hindi pigil, no? So hindi guys sa atin na nandun lang siya, pinakadulo, no? Dito na iipon yung ating hangin, pero pagdating doon sa dulo, naiipon siya doon at sinasakal siya ng ating airbox. Airbox yung dahilan kaya tayo na pinakapo sa power sa ating carb. At sabihin na stock carb, pero pag was na naka air filter kayo, yung gaya ng ganito, pag may air filter pa siya, pinakapos pa rin siya, no? So dapat talaga guys, yung ating air hose, hanggang dito dapat yan guys, hanggang dito, no? Makikita nyo guys, kung mapapasin nyo sa mga Click, NMAX, napakahaba yung kanilang air hose hanggang dito, no? Kasi kung babasihin natin sa science guys, science tayo pero sa science, the more na mas mahaba yung hose ninyo at nakakahinga siya, mas malakas, no? Mas malakas yung power nya, no? So sa atin kasi guys, tagong-tago guys tagong-tago kasi air hose natin guys, mapapasin ninyo. So hanggang doon lang siya guys, ito lang siya, no? So dito nakakabuelo makapasok yung hangin dito, no? Galing sa butas dito, so nakakabuelo siya. Pero pagdating dun sa dulo, iniipit ng ating airbox yung hangin, kaya unti lang yung nakakapasok na hangin sa ating carb, stock carb man yan o aftermarket na carb. So maliit lang yung hangin na nakapasok sa kanya, kaya minsan may hagok o hindi mapwersa yung ating motor, kasi dahil din po sa ating airbox yun. Airbox yung sala rin sa atin guys. Airbox yung may dahilan kaya bakit mahina yung power, no? Actually na natin to na talagang airbox talaga. Kaya minsan yung iba nagpapalit ng D-type carb, set na siya, may kasamang airbox. Kung mapapasin nyo, may airbox na siya na aftermarket na same na pang Click, no? Same siya na pang Click. So yun, kaya siya humihina, so dahil sa ating airbox. Ito ang problema. Kaya minsan tatanggal tayo ng papel, no? Papel na tinatanggal natin dito sa ating air cleaner, no? Kaya siya, para makahinga lang siya, kasi kung tutusin talaga guys, kahit naman na hindi natin totoo matanggal yung air cleaner niya, basta yung air hose natin mahaba, makakabuelo siya guys kasi ang problema lang kasi sa air hose natin ang problema, no? Air hose mismo ang may problema, kasi hanggang doon lang siya at naiipit siya nito, itong side na to, no? So dito makakabuelo siya, pero pagdating naman dito sa loob, ipit na ipit. Ayan guys, ipit na ipit siya pagdating dito, kaya wala siyang buwelo, no? Wala siyang power. So kaya karamihan sa mga naka-stock na ganito,
tinatanggal to o nang DIY sila ng mga air cleaner. So guys, sa akin DIY ako ng air cleaner. Ayan, ito yung medyas, tapos ito rin yung screen, tapos gumawa ako ng panibagong butas para talaga mas makabuelo yung ating D-type carb. So yun guys, no, yun ang demo ko ngayon, tips ko sa inyo, bagong turo ngayon, kaya kung bakit siya hirap na hirap, no, wala pong kinalaman dito yung ating air cleaner, no, wala kinalaman yung air cleaner natin. Ang salarin po dito is yung ating airbox at yung air hose. Kung makikita nyo guys sa mga NMAX, mahahaba yung airbox nila, napakahaba, no, napakahaba. Tapos yung air hose niya mahaba din, di ba? Sakop yung buong loob niya. Kasi ang purpose nun guys, para basta makahigop siya ng hangin mula sa loob, pag ganun paikot sa kanya, no? Yung sa atin kasi ipit na ipit siya, oh, yun, oh. Dahil dito guys, oh, yan. Dahil sa part na to, kahit maparosi gala ka man, Venus ka man, ano mga scooter ang dala mo, lalo na pag ganito airbox mo, sure ball, akapusin yan, no? Sure ball yan, akapusin yung power yan. Kaya karamihan sa atin, nag-DIY tayo ng air filter, so, air cleaner. So ito po ang dahilan niyan guys, ito ang salarin niyan. So hindi ko lang alam kung na-explain ito ng iba kung bakit ganito. Dapat nga mga maluwag dapat to guys, pataga makabuelo siya, no? Kasi siya pinakawan guys, kaya siya maliit kasi sasakay siya sa ating dito sa ano ng ating makina, at may gulong, sasakay din siya. So yun guys, sana may natutunan kayo sa ating demo kung bakit siya nahihirapan. Ito talaga ang salarin guys, yung ating airbox at yung ating air hose, no? Kung natama lang sana na to, yung mismo engineer na ito nang gumawa ng Rusi, dapat ang ginawa dito, pa-bend ng ganito, paloob dito, no? Pa-bend, pa ganun, para talaga mas makabuelo, para kahit di ka na mapalit ng air, ng ano, kahit di ka na mag-modify ng air cleaner mo, basta yung hose mo naka-bend dito, makakahinga kasi yan guys, kasi hihigupin kasi lahat doon, mula doon sa pinakalublooban hanggang dito, hihigupin niya ito ng hangin. Kapag nandun kasi yung air hose natin guys, mahihigop siya paunti-unti, kasi dito kasi masasakal yung hangin dito guys, ayun dito, masasakal kasi yung hangin dito, ipit na ipit yung hangin dito guys, oh. Dito pag no problem naman dito guys, dito, so no problem dito, no problem dyan sa hose na yan, kasi siya lang naman nagsusupply. Ang problema lang kasi natin guys sa box na to, no, so nabibigyan niya yung tamang hangin guys, dito galing dito, so nabibigyan niya yung tamang hangin dito sa ating airbox. Ang problema lang talaga dito sa kanto na to, dito nasasakal, no, dito. So sa kanto na to siya naiipon guys, dito dito naiipit yung hangin guys, kaya unti rin nahihigop ng ating carb na hangin, kaya minsan humahagop siya kasi mas marami yung gas kaysa sa hangin, no, hindi pantay. Kaya minsan pa nagre-rev tayo, hindi tayo makasagat, tapos pag sinagad natin, humahagop na siya, super hagop na, sabihin no, sobra na yung gas, yung hangin na pumapasok sa kanya. So yun guys, ang ating tips na yun guys, sana may natutunan kayo sa ating bagong tutorial kung bakit siya nag-ano. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-DIY kayo ng mga ganito, so gawan nyo siya ng dito, ng screen or leggings ba, o ano mang maninipis na pwede natin madaanan lang, ano, masala lang siya, o ganito yung guys sa akin, kasi naman ng ganito butas, tapos yung medyas yan, tapos dito, diba, ayan, so dalawa ang hingahan niya, dalawa ang butas niya para maagapan lang niya, no, yan. Yan guys, ang technique ko. So talaga nakakabuil yung ating motor. So yun lang guys, ang ating tips ngayon guys. So sana may natutunan kayo sa ating walang kwentang vlog. So yun lang guys, so hindi ko nahahabaan, basta na-explain ko na bakit mahina yung ating motor, dahil nga sa ating airbox. So yun lang guys, maraming salamat at try sa ating lahat. God bless.